ayun, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Like what we said, may bahagya naman tayong discussion about the anatomy. But before that, di ba, napag-usapan natin yung iba't ibang organ systems. We've talked about, ano ba yon? Muscular systems, integumentary system, and then we'll be discussing about the digestive system, the urinary system, and so on and so forth. Sa araw na to, yung ating talakayin ay patungkol naman ito sa ating pagpapatuloy ng pag-uusap natin about the skeletal system. Okay? So let me bring you there. Daling ko kayo doon sa slide na yon for a while. Ayan. So nakikita nyo na slide. Yes So, po. andito tayo sa skeletal system. At tulad nung ulit-ulit kong sinasabi, you don't have to be intimidated sa mga discussion na to kasi kung titingnan nyo yung ating manual, skimming lang yun no? Hindi naman talaga detailed na discussion on the various organ systems. Yung mga basic lang na mga information na kinakailangan natin malaman bilang mga nagmamasahe. Yun, no? Kaya, if you look at the manual, yun lang sinasabi ko na you don't have to go into deeper details of anything. Basta yun lang. We just keep a scheme lang natin and then try to just remember all the points that I will suggest to you na mahalagang ano nyo, babasahin nyo. Hindi nyo, no? Ma-internalize na maayos. Okay. So, una sa lahat, pagka pinag-usapan yung skeletal system, ang dapat unang sasagi sa isip natin, nandali, ba't ako nandito? Hindi nagbago yung slide. Anyway. So, merong 206 na buto sa katawan ng tao. No? 206. Although, I have seen some literature that suggests otherwise. No? Meron silang ibang uh, tawag na figures when it comes to the number of bones. But for purposes of the DOH examination, ang atin lang point of reference is 206. 206. And then tingnan na lang natin, but do not be afraid na baka mamaya sabihin ng assessor o sige paki-enumerate niyo yung 206 na yan kung ano-ano yan. Hindi naman talaga nila ginagawa yon, no? Pero ayun lang, alam na natin na 206 yung bones, and then ang pinaka-function, pinaka-primary, uh, yung key work ng ating buto ay nagbibigay siya ng number one, ng framework of support. Ano ibig sabihin ng framework of support? Ibig sabihin po nun, siya yung dahilan ng pagkakaroon ng ano, yung pagtatay, tama ba yung Tagalog ko? Pagtatayo. Pagkatayo ng katawan ng tao. So yun po, number one, that's the number one. The number two function of a bone or the skeletal system is to protect the internal organs. Yun po, no? So pagka pinag-usapan yung cranial, yan yung sa ulo, andyan yung brain. And then pagbaba natin dun sa thoracic cage, nandoon naman yung puso, yung lungs, hanggang pababa, no? So yun po yung pinakalayunin, pinakagawain ng ating skeletal system. Okay. Ano yung apat na mga iba't ibang uri ng mga buto? We have four. We have the long bone, no? Itong femur nasa lower extremity, makikita natin that's the long bone. And the femur is being described to be the longest, the strongest, and the heaviest bone sa katawan ng tao, femur. Ang sumunod naman ay ang short bones. Ano man yung short bones? Ang short bone ay maituturing natin na ito yung parang cube, no? Parang ice cube yung kanyang hugis.
Saan yan dito? Yan, short bones, no? Dito yung nasa ah, nasa paanan, no? This is an example of a short bone. Okay? Sa ating kamay naman, sa tarsal area at metatarsal, nandyan naman yung mga short bones na yan, makikita natin. Okay? And then, uh, we have the flat bone, which is normally found, pinaka-basic na kanyang illustration ay yung ano yung sternum, no, the breastplate, ito yung sa dibdib ng tao, no? And yung ating later makikita natin pati yung mga buto sa bungo sa ulo, no, ay flat bone din po yan na nag-intersperse, no, nagkadugtong-dugtong. At ang panghuli, kung mayroong long bone, may short bone, may flat bone, mayroon ding tinatawag na irregular bone. So, pag sinabing irregular bone, hindi po siya makikita sa classification na una nating narinig. Okay? And a typical example of an irregular bone ay yung mga buto na nasa ating vertebrae. Yan, no? Yung sa spinal column. Ayan. So, iba yung kanyang hugis, mahirap siyang i-describe. So, either kung hindi ka long bone, short bone, flat bone, yan po, ang tawag po dyan sa iyo ay irregular bone. Ayan. Okay. Ngayon, tingnan natin, aralin natin yung major, no? Major, ibig sabihin nun yung kalipunan ng mga buto at yung kanyang mga kasapi, mga kasamahan. Okay. So, the first thing here that we will look at is the bones of the skull or the cranial bone. Ano meron sa kanya? Okay, the cranium is the bony framework of the head. Yan. Ay, Bonnie. Yan, distuboy mo natin si Bonnie sa panandalian. Okay. So, the cranium, yung cranium na yan, okay, ito yung bony framework of the head. No? So, this is the cranium or the cranial. Okay. Composed of the cranial and the facial bones. Okay, the cranial, ito yung bungo, and then yung facial bones, yung mga buto sa mukha. Okay? And of course, prominent among this ay yung zygomatic bone, yung buto nandito, or yung cheekbone, and then the maxilla, yung sa ibabaw, and the mandible, no? Ito. Ayan, yung nagkukos ng pagmuya. Okay? So, by the skull, ito yung ating bungo ay nandoon namamahay yung ating brain, yung utak natin, no? And then, ayan yung iba't ibang mga buto na makikita natin, karamihan niya ay mga flat bones na makikita natin sa ating bungo. Okay. Yung sa harap ay frontal o frontalis, and then parietal, yung bandang likuran ng frontalis, no, sa bandang ibabaw. And then sa likuran, sumunod kay parietal ay yung occipital, ito yung occipital bone. At yung tagiliran naman, no, sa sentido, no, sa sentido ng tao, nandito, ay temporal. Yan. So, ulitin natin. Frontalis, the frontal, the parietal, occipital, and the temporal. Okay. Pagitan ng frontal tsaka ng temporal ay matatagpuan yung sphenoid. Yan, si sphenoid ang tawag dyan. No? So, banda rito yung sphenoid. And then dito, ito yung ating zygomatic bone. No? Zygomatic bone. Ayan. Ito yung nagbibigay ng hugis sa mukha natin, lalo na kung tayo ay ngumingiti. Okay? And of course, we have the nasal bone. Ito yung nasal bone natin. Ayan. Yung bandang sa bandang looban ng mata natin, yung lacrimal bone or the eye socket. Ayan, lacrimal bone po 'yan. So, yun po yung mga major group bones na matatagpuan natin sa ating bungo at sa ating mukha.
Tutungo na tayo ngayon sa gulugod or the vertebral column. So how many bones are there? It's made up of 33 bones stuck on top of the other. So ito yung ating gulugod. Okay? So this is the vertebral column. Okay. Only the top 24 are the movable. So lahat ng ito nasa ibabaw, no, ay naikikilos, naigagalaw. Kaya tayo ay nakakayuko, tayo ay nakaka-stretch, no, extension, nakaka-extend tayo, except yung sacral ang ano at ang coccyx. So ito yung sacral part, ito yung coccyx area. Ito naka-fuse lahat ng buto nandito. Pag sinabing fuse, nakadikit na po 'yan. No? Although made of various bones siya, no, lalo na yung baby pa tayo, hiwalay. Pero habang tumatanda, nagfuse. No, nagfuse. Kaya yun lang po yung parte ng ating buto dito sa vertebral column na nakaano po, na naka-fuse, no, nakadikit po 'yan. Strong muscles and bones, yung buto at saka yung mga muscles natin are intricately intertwined. Paano bang Tagalog nun? Nagkaano siya, no, nagkakadikit-dikit siya na maayos. At ito yung nakakatulong para magkaroon ng malusog na spine, no, na spinal column. Okay? So later makikita natin na yung ibang parte ng organ systems ay intertwined, no, sa ating buto para magkakaroon siya ng maayos na function o pagkilos. Okay, so the spinal curves are the following. We have the cervical curve, the thoracic curve, and the lumbar curve. Ano po yung nagagawa po niyan? Ang sabi po niya dito ay tumutulong po siya para kung mayroong siyang shock, no? Kung mayroong trauma na tumatama sa ating spinal column, madali tayo makaiwas, no? Kung si Manny Pacquiao ay pag sa kanyang boxing, makikita natin ang liksi ng kanyang pagkilos. Ganun din yung kanyang spinal column, yung spinal curves niya. Ang bilis niyang gumalaw, no? Very active. Okay? So, nami-maintain niya yung kanyang balance and then nagkakaroon siya ng maluwag o maayos na range of motion. Yun yung tinatawag natin na ROM. Okay? So, yun po ang po yan, no? Yun po yung kanyang ginagawa. Okay? Tingnan natin yung kanyang distribution. Ilang bahagi ang cervical column or the C. The C column, the cervical column ay mayroong 7 elements. No? Kaya nga C7. Kung mayroong trauma at diyan yan binibilang ng mga doktor no? Kung anong part yung trauma, kung C4 o C5, yan ibig sabihin yan yung affected, no? So we start from the top, the C1, and then down to the lowest part ng cervical column, spinal column, and yan, no? Yeah, cervical, I should say. Ang sumunod naman ay thoracic. Ito yung thoracic mula T12, no? Ayan, yung bilang na yan. Okay? Yan yung thoracic part ng spinal column. Okay? How many components does it have? It has 12. 12. And then what follows next is the lumbar. Ang lumbar naman, ito yung sa ating bandang bewang, meron siyang 5. No? There are 5 components or 5 part ng ating lumbar bone. And then of course, the sacrum or the sacral, yan, pinagsama-sama siya na naka-fuse pero hindi siya naigagalaw. No? We have 5 here. And of course, the last but not the least, yung ating coccyx. No? Yung coccyx natin, ito yung pinakadulo. Ayan po. So yung tandaan natin, meron tayong 7 sa cervical, meron tayong 12 sa thoracic, meron tayong 5 sa sacrum, and then sa sacral or sacrum, and then sa coccyx, meron tayong iisa. Ayun po. Ayan. Ngayon, sumunod tayo, tingnan natin ngayon yung thoracic cage. O kanina, we discussed about the spinal column. Ito po yan. And then,
iharap natin si Bonnie. Ayan. No? Papakita niyo yung kanyang dibdib o yung kulungang dibdib, no? Or the spinal column. So what can we see here? Yung ating yung thoracic cage natin, hindi yung spinal column, meron siyang dalawang set ng tigdo 12, no? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no? So, kasama yung floating ribs. Okay? So, mayroon siyang 24 na ribs, 12 sa kabilang side, sa magkabilang bahagi, no? Ayan. And then, siya ay pinagsama or pinagtagpo ng ating breastplate or the sternum. Ito yung sternum. Ngayon, because of the cartilage, kaya nagkaroon ng pagdurugtong ng dalawa. But technically, magkahiwalay po yan. Magkahiwalay yung ating sternum at yung ating mga rib cage, no? Mga bones sa rib cage or thoracic cage. Ayan. Ang kumonek niyan ay ang cartilage. Okay? Now, yeah. Sa ating bilang kanina, yung 10 ito ay nakadugtong kay sternum, but there are two uh, parts ng ating rib cage na hindi po nakadikit kay kay sternum, no? Kaya ang tawag dito ay mga floating ribs. No, ito yung tadyang. At sinasabi nga ng iba, ito yung tadyang na kung saan, bahagi ng tadyang na kung saan hinugot po si Eva. No? Kasi nakalutang po yan eh. So baka dito po yan, no? Ito po yung part na yan, hinugot ng Panginoon at nilikha si Eva. Okay. So, ayun po ang sa ating floating ribs. Okay, tulad ng banggit natin, sternum is found in the midline and anterior chest wall. Anterior, tulad ng ating pag-aral ng direction, ang anterior ay nasa bandang harapan. Okay? And extends to the throat to the upper abdominal area, from the throat down to the abdominal area. The abdomen is somewhere here, no? Pero mostly ang binabantayan po ng ating pong thoracic cage ay yung ating yung ating lungs, no? At yung puso nasa banda ditong bahagi. Okay. Ayan. So, yan po yung first part. Now, let me proceed doon sa pangalawang part ng ating pagtatalakay about the skeletal system. Let's go there for a while. Um, okay. Ngayon tutungo tayo sa pectoral girdle or big kiss pectoral. Ayan. Okay, ano yung big kiss pectoral? Ito yung banda sa nawala yung drawing natin. The pectoral girdle is also referred as the shoulder girdle. Ano po yung shoulder girdle? Ito yung kumukonect sa upper limbs. Ito yung upper limbs natin, the upper extremities, and to the bones along the axis of the body. So yung trunk, no? Ito yung pectoral girdle. The pectoral girdle consists of 3 bones, the clavicle, ito yung clavicle, no? Or the collarbone, the scapula, yung paypay na tinatawag, or the shoulder blade and the humerus, no? So the flat bone. Okay? So yun po ang bumubuo ng ating pong pectoral girdle. But hindi ko lang makita, nawawala yung drawing. The two major division of the skeletal system, we have the axial or axial
skeleton and the appendicular skeleton. So eggshell ang nandito, appendicular yung mga karugtong na mga peripheral na sinasabi. Ayan. These are the appendicular or the peripheral skeleton. Okay. Ayan, tulad na sabi natin, okay, ito yung clavicle, scapula, and the humerus. I'm sorry, sternum pala tinuturo ko kanila. Nahehelo. Okay. Humerus, no? So, ipagka pinag-usapan yung pectoral girdle, okay, ulitin ko, ito yung clavicle, and then yung scapula, yung paypay na nandito, at karugtong yung humerus or the upper arm, no? Yung bone ng upper arm. Ayan. So, erase yung sternum na naligaw ko kanina eh. Okay. Walang kinalaman si sternum. Yan. Ang susunod naman ay pag-usapan natin yung tapos na tayo dyan. Okay, the collarbone. Uh, yan. Okay. So, tutungo tayo ngayon sa upper extremity. Okay? O, balikan natin uli ha, kasi mahaba-haba pala yung discussion ng ating pectoral girdle. So, the pectoral girdle, you have the collarbone over here, you have the clavicle over here, yung paypay, and then the humerus. No? So, yun po ang pectoral girdle. Okay, ngayon, pagkatapos po noon is the upper extremity. Ngayon, sa upper extremity, bumabalik uli si humerus. No? Yung bone na nandito, pababa. No? Pababa. So you have the ulna and the radius. Okay. Which is which? Pagka sinabing all radius, ito yung radius, no? Yung makikita natin dito sa ating illustration. Pagka nasa side ng ating ng hinlalaki, normally yan radius or radial bone. Okay? This is the radial bone or the radius, no? Yung maiksi. Yung mahaba-haba, ngunit payat o slender na uri ng buto na nasa ating kalingkingan banda, yun yung tinatawag na ulna. Ayan. Yan po ang bumubuo. Well, of course, nandito yung ating tarsals and the metatarsals and the phalanges. Yan. Hindi lang siya nakasulat dito, pero tandaan natin ha, ito yung tarsals na yan, yung mga buto. Again, ito yung uri ng anong klaseng bone ito? Ito yung short bones, no? Short bones kasi parang cube. And then from the tarsals, you have the metatarsals, okay? Extension ni tarsals, and then yung phalanges, yung sumunod na yung mga bahagi ng ating pong mga daliri. Ayan, yan po yung ating no? Mula sa pectoral girdle, ito yung pectoral girdle natin kanina, pababa. Yan po yung upper extremity. Okay? Ayan. Ayan, naulit na po. Ito lang sinabi natin, yung radius tsaka ulna, nandito yung ating but the radial bone or the radius is somewhere na malapit sa ating hinlalaki, and then the ulna is the one yung sa hinliliit. Okay, and the metacarpals and the phalanges. Okay, and the purpose po niyan ay para makakilos po ang kamay natin sa buong paligid ng katawan. Okay, tuloy tayo. Okay. So, ayan. Ang humerus, ang composition ng humerus ay dalawang buto. Humerus, no? Kasi left and right. And the radius, ganun din. And the tarsals, carpals, 7 times 2, mayroon tayong 14. Metacarpals, 5 times 2, mayroon 10. And the phalanges, well, yan. 14 times 2, mayroon tayong 28. No? So, yun po yung mga phalanges, no? Yan, yung mga tandaan nyo kung ilang siyang piraso, no? Okay. Okay, what about the big key sa puwitan? Okay. Ano yung yung pelvic girdle? Okay. Ayan. So this is the mabigat pala si mama. Pelvic girdle, ito 'yon, no? So you have the ilium, ito yung ilium,
And the pubic bone, yan yung pubic bone, nandito banda yung pubic hair. Sa ibabaw yung pubic bone, yung dito banda, and the pubic arc, no? So sa bandang puwitan, yun yung ating pubic arc. And in between, ito yung tinatawag, sana ba yun? In between the two, dito banda is yung ischium. Yan, ischium ha. Ay, yung hollow part. Nasaan yun? Ayun, yung hollow part. Dito banda yung ischium. Okay, ulitin ko. Ilium, ito yung kanyang pinaka-arc ng ating pelvic girdle. The pubic bone, for a while. Okay, balikan natin. Yan. So, ang bumubuo ng ating pelvic girdle ay ang ilium. Ulitin natin, ilium. You have the pubic bone over here. This is the pubic bone na malapit sa pubic hair. And the ischium is yung dito part, yung hollow part, no? And then the pubic arc. Dito yung pubic arc. Yan. Okay. What else there is to know about this part? Okay. The pelvic girdle surrounds the pelvic cavity with sockets where the upper and the leg bones femur are attached. So si pelvic cavity naman, yung pelvic cavity ay yung ito 'yon, no? Ito yung tinatawag na pelvic cavity. Kasi naka-attach yung ating medyo natanggal na pala to. Ayan, dapat dito 'yan eh. Yan. Ayan, nawala yung na-lost thread. Okay. So yung cavity na yan, yung butas na yan, diyan nakasuot yung femur, the longest bone in the human anatomy o human body. Ayan. Okay, tuloy tayo. Yan. Baba tayo ngayon sa lower extremity. Okay. Kanina, yan, tulad sinabi natin, ito yung bahagi ng upper extremity, no? Upper extremity, meaning to say, ito yung appendage, no? Ito yung karugtong. Okay. Now, the lower extremity is composed of the following. You have the femur, ito yung pinaka-femur. The femur is known to be the longest, the largest, and the heaviest of all the bones. How many bones are there? 206 bones in the human body. Okay? At sa lahat, no? Kung ang pinakamaliit ay yung stapes, ang pinakamalaki naman ay ang ating femur. No? So ito yung femur. Femur o femur? I think femur, no? Kasi M-U-R. Yan. But some people, I would hear them say femur. Okay. Now, ang sumunod sa femur ay ang patella. Ito yung patella, ito yung ating tuhod. Ayan, no? Ito yung tuhod. The patella, wherein nagkakaroon ng movement yung ating upper part ng ating lower extremity tsaka lower part ng lower extremity. Ayan. Nabigat. Well, sumunod kay patella, matatagpuan natin si tibia. Tibia, ito yung tibia. Pag sinabing tibia, yung bone na medyo, hindi lang medyo, but siya yung bone sa lower extremity na mataba. No? Tibia, yun yung keyword ko dyan eh. Pagka tinatandaan ko itong dalawa, pag medyo mataba yung, sorry for the term baka may natatamaan dyan. Pag sinabing tibia, yun yung seeker. O, yan na lang, mas maganda pakinggan. Seeker, the bone. Okay? Now, what about the fibula? Fibula is the one that is more, or the slender one. Yan, yung medyo manipis. Yan.
Okay, so ito ang fibula, ito ang tibia, no? Yan kaya yan pag ganun, no? Ganun siya. Okay. So, ang shin bone natin ay ito si ano, fibula. Yan. Okay, ganun ha? Tama ba 'yon? Okay. Baba tayo. Yan. Tutungo tayo ngayon sa pinakababa ng ating ano, ng ating lower extremity. Anyway, so yan, as defined here, the lower extremity is composed of the leg, the ankle, and the foot. And the function of the lower extremity serves as the vital role in the locomotion, standing, and supporting of our weight. So tayo nakakakilos, nakakatayo, nakakabalanse, no, sa pamamagitan po ng ating lower extremity. Yan. Ayan, no? So ito na po yung pinakahuling bahagi ng ating pong lower extremity, which is the foot area. And what we can find here are the following. You have the tarsals, the metatarsals. So this one are the tarsals, and tarsals are what? Short bones, no? Cube siya, cube-like, no? Short bones. And the metatarsals, ito yung mga metatarsals na yan, extension po ng tarsals, and of course, the phalanges, no? The phalanges, yan. Tanda natin, mula kay tarsals, metatarsals, and then the phalanges, no? Yun po yung mga bahagi po na yan. And then, part of which is the talus. Ito yung talus na yan, nagdurugtong mula doon sa ano natin, sa I don't know if it's the tibia or the fibula, no? Oh yeah, dalawa 'yan, no? Nagkakarugtong po 'yan doon sa ano na, pinakatalampakan po natin, no? Si talus and then si calcaneus. Calcaneus ito na yung pinaka ang tawag na sa Tagalog, yung bukong-bukong ba 'yun? Tawag ba yung bukong-bukong sa dulo ng ating paa, no? So, ito yung calcaneus, no? This is the calcaneus. Yan, I hope you see it here. Yan, calcaneus. Okay? Yan. So yun lang po yung tandaan po natin. Pagdating po sa ating pong lower extremities, ulitin natin, mayroon tayong tibia, ito yung medyo mataba, and the fibula, ito medyo fayat, no? Fayat siya. And then you have the carpals and the metacarpals and the phalanges. And then ito yung ating calcaneus, no? And the talus is the one here in the middle. Ito, si talus pala, by the way. Ito. Okay? So, yan lang po yung ating pakatandaan when it comes to the bones. Yan. So, ilan uling mga buto yan? We have 206. Okay? Huwag kayong mag-alala. Wala pa naman akong narinig na exam na pina-enumerate sa examine yung 206 na yan. Kung ilan yun, kung ano yung mga 206 na mga buto na yan, no? Ayan, kaya relax lang po kayo. Relax lang po kayo. Ayan. Okay, so I think that's all about the skeletal system na kailangan nating tandaan. Hindi naman karamihan po yan. Basta po, ang tingin ko lang po, tulad ng sinasabi ko po sa inyo, ang pinaka-keyword po natin when it comes to the skeletal system, ang pinaka-function po niya, nagbibigay po ng framework of support and then protects the internal organs, yun po. And then tandaan lang po natin na meron pong 206, no? Hindi po siya 207, hindi po siya 205, kundi 206 na buto na binubuo ng mga sumusunod, no? So tulad na banggit natin, may mga distribution po yan sa iba't ibang okay. Ayan, no? So yun lang po yung mga dapat nating ano, we have to remember when it comes to our discussion on the skeletal system. May tanong dito si Clara, paano daw hindi nakapag-take na exam? Actually, Clara, kanina na namin na napag-usapan, nabanggit ko na kanina, I will be giving you special to, pero you don't have to pay anything. Hindi naman to, wala naman tayong hindi naman to graded. No? Yung graded lang pag na-miss out nyo, talagang I will have to charge you kasi talagang yun. Pero dahil marami naman kayo at hindi may valid reason naman kayo na hindi kayo nakapag-exam kahapon, I will be giving it tomorrow at 12. 12 to 1 lang po, wala po extension po yan. Practice test lang po ito, hindi po siya graded. Ang inyo lang pakaabangan lagi yung graded natin kasi talagang i-monitor natin yan at that it forms part ng inyo pong academic record sa AUSA. Okay?
So do you have any clarification? 'Di ba? Madali lang naman, no? Hindi naman talagang nakakaba yung mga ano na 'yon. Siguro tingin ko lang ang ano lang diyan, medyo masalimuot ng konti yung sa mga muscles, no? Kasi medyo madami-dami po 'yan. Ah, I think out of 400 muscles, ang inyo lang tandaan doon siguro, mga maliit lang, ilang percentage lang, no? Ganun lang po 'yon. Basta ang atin lang naman, you get yourself familiar with all the major groups, no, ng mga in this case yung ating skeletal system, and then malalaman din po niyan yung mga functions ng mga major functions, paano po yun nakapatulong po siya sa pag-maintain po ng balance, yung mga ganon and things like those. So do you have any clarification so far? Meron ba kayong gustong i-clarify? Okay, I hope Clara, nasagot ko na, no? Nasagot ko yung ano mo na regarding yung sa inyong tanong. Yun na, I'm happy na you don't ano wag niyo minimize yung ating mga lalo mga special mga ano yan, surprise tests na mga yan kasi ano lang yun, para that's a simple exercise. Kaya ngayon I'm trying my best to do more, give you more analytical questions. Kasi yun naman talagang bulk na inyong exam sa DOH. May analysis na nangyayari, may mga pagsusuri. May hirap-hirap sa totoo lang, mahirap-hirap gawin eh, no? Kasi hindi mo lang basta lang naglalagay ka ng anong gano'n, no? And by the way pala, I hope you could help me. There were some of those questions, tama din po yung iba, nagko-comment sila kasi medyo confusing yung sagot. When I tried to look at it, some of the questions were not ano properly crafted, kaya medyo confusing yung sagot niya. Please help me, please call my attention so I can check on it para makorek naman po natin, no. Yeah, like what I've said, hindi ganun kadali kasing madali lang kasing gumawa ng objective. Ang objective kasi who is, where, mga ganun-ganun lang, ano yung mga date. Pero pagka-analysis, medyo ika-craft mo siya in such a way na ayun, na medyo mapa-challenge kang mag-isip. Ano yung gamit uli natin sa pag-iisip, no? 'Di ba tinuro natin yung LOTS tsaka yung HOTS. Ano yung ibig sabihin ng ng LOTS? LOTS is low order thinking skills. Ang exam in the past is more on the LOTS, no? Low order thinking skills, hindi ka masyadong mag-iisip. Pero lately, nung pinagawa na ng DOH Manila sa UP, yung test question naging ano na siya, no? Naging HOTS, higher order thinking skills. Pero just the same, naka-confine lang sa masahe, kaya hindi masyadong nakakabahala kasi talagang dapat lang natin intindihin yung ating mga concepts, mga discussions about lalo na sa practice of massage para madali nating matumbok kung ano ang mga sagot na inaasahan, no? Tamang sagot na inaasahan mula sa atin ng kagawaran ng pangkalusugan. Okay, kung wala nang tanong, baby, wala na ba? Okay. Yeah. Sir, tanong ko lang po. Sir, saan po kami pwedeng kumuha ng konting guide lang po para dun sa video na gagawin po? Nasa YouTube 'yan ng ano, 'di ba? Nag-subscribe na ka sa YouTube ng ano, Benji Eugenio LMT. Yes po. Andun lang po lahat po 'yon. Nandun po. Check nyo lang doon sa YouTube channel na 'yon. Hanapin nyo lang yung 5 basic stroke manipulation. Andun lang pa niya, either 3 stages of massage. Marami-rami na tayong nagawa diyan. Actually, mga students natin ang gumawa nan 'yan. And then yung mga medyo okay sa tingin ko, 'yun ang ina-upload ko. Yun na yung guide na sundan ninyo, ha. Yun yung guide yung mula doon sa pre-massage, massage proper, post-massage. Yun lang po. Huwag niyo masyadong gawing complicated, no? Basta yung basics lang ng flow, and then yung spiel, di ba? Na-share ko na sa inyo yung spiel. Sundan niyo din yung spiel. Paano yung delivery, ganon. And then i-set up niyo na lang na maayos. Tulad ng sinasabi ko, kahit na magno-notes kayo sa gilid, okay lang. Basta huwag niyo lang ipakita sa camera. Kasi parang awkward naman yun na halatang nagbabasa kayo ng inyong presentation. Okay? So, ayun lang po. Paki-remind yung bawat isa. Talagang mandatory po na assignment po 'yan, ha. Hindi po 'yan optional yung mga video. Kasi diyan lang ako makaka-base ng inyong performance sa pag-aaral. Kasi habang ginagawa ninyo, na-internalize ninyo yung dapat nating yung inaasahan ng DOE sa inyo when it comes to the oral and practical examination. Okay, so that will be all for now. God bless. Maraming salamat. See you tomorrow sa ating pagpapatuloy ng ating pong aralin. And we'll be tackling tomorrow, I think, more on the
muscular system, muscular at saka integumentary. I think integumentary and the muscular system by tomorrow. Okay? Sige po. Maraming salamat. God bless. See you.